Okay, so good day class. So for today's topic, we'll understand the freight terms, 'di ba? Understanding the transportation terms or the freight terms. Okay, in merchandising operations. Okay, so 'di ba in a transaction, if we are going to buy products like for example, we buy products in Shopee, in Lazada, 'di ba, online transactions, we need to pay corresponding transportation costs. 'Di ba? And that transportation cost, but normally in that kind of transactions, but the buyer pays the transaction cost. But sometimes in a transactions, we have different freight terms, 'di ba? In a transaction. And also because of this different freight terms, different din yung accounting natin for that certain transactions. Okay, so these are the freight terms, 'di ba, involved in merchandising operations for this level muna. Okay, so first you have the FOB destination or free on board destination. So again, this was discussed previously on the uh, last video, but let's discuss again it for today's discussion. So FOB destination, the ownership of the goods transferred upon receipt. Again, but so in this case, so while the goods are in transit, 'di ba, naka-travel pa yung goods natin. The question now is sino yung owner ng goods while in transit yung goods. So if the freight term is FOB destination, the ownership of the goods transferred upon receipt of the goods. Therefore, the title is transferred to the buyer upon receipt of the goods. So once ma-receive na ni buyer yung goods, that's the time na yung title, yung ownership ng goods will be transferred to the buyer. While in transit pa, sino yung owner? Yung seller. For example, si Lazada or si Shopee. Okay, so under also FOB destination, the seller shoulder the transportation cost. So if the term is FOB destination, therefore, who will shoulder the transportation cost? So the seller. So dapat, si seller dapat yung magbayad ng transportation cost if naka FOB destination. And on the part of the seller, this is transportation out or transportation cost, selling expense or freight out. Okay, so pag naka FOB destination yan, tapos you are the seller, and the part of the seller, siya yung dapat magbayad ng transportation cost because siya dapat yung magbayad ng transportation cost. Yung binayaran yung transportation cost is accounted as transportation cost or transportation out, selling expense, or freight out. Okay, next is you have FOB shipping point. Ito, FOB shipping point, ownership of the goods transferred upon shipment. So, same case kanina, pinadala ni Shopee yung order natin, in transit pa yung order. The question now is, who owns the good while in transit pa yung goods? Sinong may-ari na ng goods? Yung buyer ba or yung seller? So, the answer is the buyer. If the freight term is FOB shipping point, because according to FOB shipping point, ownership of the goods transferred upon shipment. From the time na pinadala ni Shopee, ni Lazada yung products through LBC for example. So once napunta na kang LBC, 'di ba? Pinaship na nila, automatic the ownership of the goods is transferred to the buyer. So si buyer na yung may title doon sa goods upon shipment. That's FOB shipping point. And under FOB shipping point, buyer shoulders the transportation cost. So pag naka FOB shipping point, si buyer yung dapat magbayad ng transportation cost. Si buyer dapat ang magbayad ng transportation cost. On the part of the buyer, this is transportation in or freight in. So sa part ng buyer, pag naka FOB shipping point, the transportation cost na dapat niyang bayaran is accounted on the buyer as transportation in or freight in. Okay, di ba? Take note that transportation in, freight in is included in the computation of the net purchases. That's included in the computation of the net purchases and in the computation of the cost of sale. Okay, dito naman tayo, freight prepaid. Okay, ano ibig sabihin ng freight prepaid? Okay, seller pays the freight. So, yan na lang, freight prepaid. So, si seller yung actual nagbayad ng freight. So, dito, sino yung nagbayad ng freight? So, pag sinabing freight collect, buyer pays the freight. Pag freight collect, si buyer yung nagbayad ng freight.
Okay, pag freight prepaid, si seller yung nagbayad ng freight. So kung titingnan natin, FOB destination and shipping point, yung concern natin dito is sino yung dapat na magbayad ng transportation cost or ng freight. But pag freight prepaid, freight collect, sino yung nagbayad? Sino yung nagbayad ng freight or ng transportation cost? So iba yun ha, yung FOB destination shipping point, sino yung dapat magbayad ng freight? But freight prepaid, freight collect, sino yung nagbayad? Sino yung nagbayad actually pays the freight. Okay, so here, meron tayong table dito. So, but sometimes, titingnan natin sa problem, yung ito, partner dito, di ba, dalawa yung freight na makikita natin. Like for example, ito. So, FOB destination freight prepaid. Okay, ito yung nangyari. So, what if yung freight terms ng transaction is naka FOB destination freight prepaid? My question now is, who should pay the freight? Sino yung dapat magbayad ng freight under this freight term? So, since FOB destination, sino yung dapat magbayad? Sino yung dapat magbayad? Again, sino yung dapat magbayad? Okay, si seller. So, seller should pay the freight. Si seller yung dapat magbayad ng freight. So, ano yung katabi niyang freight term? FOB destination, freight prepaid. Di ba pag sinabing freight prepaid, sino yung actual nagbayad ng freight? Sino yung nagbayad ng freight? So, who actually pays the freight? So, if freight prepaid, di ba, in this freight terms, who actually pays the freight? Sino ang nagbayad ng transportation cost or ng freight? Since freight prepaid, that's the seller. So, in this case, di ba, sino yung dapat magbayad? Si seller. Sino ang nagbayad? Si seller. So, tama lang. Tama lang yung transaction dito, di ba? Because who should pay the freight? Yes, si seller. Si seller dapat magbayad because destination. Who actually pays the freight? Si seller din because naka-freight prepaid. So, sa seller's point of view, ano yung journal entry ni seller? Ano yung gagawin ni seller? Ano yung accounting niya dito? So, ito yung gagawin niya. So, mag-record sa, di ba, on the part of the seller, pag FOB destination, on the part of the seller, the transportation cost is selling expenses or transportation out or freight out. So, yung entry ni seller, di ba, that's an expense account freight out. Nag-record siya ng freight out. Diba? Siya yung nagbayad, 'di ba? Cash. Because 'di ba, yung freight prepaid, seller actually pays the freight. So ito yung gagawin ni seller, 'di ba? If the freight term is ganito. Ito yung book ni seller, seller's point of view. Ito yung book ni seller kasi depende kung sino yung ina-account natin. If we are on the buyer's perspective or we are on the seller's perspective. Okay, so sa buyer's point of view, anong gagawin ni buyer dito if this is the term? Anong gagawin niya sa transportation cost? Okay, anong gagawin ni buyer sa transportation cost? Okay, so kang buyer, no entry. Walang gagawin si buyer. Bakit? Walang kinalaman si buyer, di ba? Because based on the freight terms, naka-FOB destination, si seller dapat ang magbayad, tapos naka-freight prepaid, si seller din ang nagbayad. So walang ginawa si buyer doon sa freight terms agreement nila. Okay, next, transaction. Next freight terms. What if naka FOB destination tapos naka freight collect? Okay, question now, who should pay the freight? Sino yung dapat magbayad ng freight? Sino yung dapat magbayad ng freight? Sino yung dapat magbayad ng freight? Seller. Why seller? Because naka FOB destination. Okay. Question now, who actually pays the freight? Pero sino yung nagbayad ng freight? Sino yung nagbayad ng freight? Sino yung nagbayad ng freight? Because freight collects si buyer. Okay, so ano nangyari dito? Si seller dapat magbayad ng freight, pero sinong nagbayad? Si buyer yung nagbayad. Sa seller's point of view, if you are the seller, if we are the seller, ano yung entry natin? Because naka FOB destination again, di ba? On the seller's point of view, if naka FOB destination, magre-record siya ng freight out. Ano yung credit niya? Ano yung i-record niya? Magka-cash ba siya? Okay, actually hindi dapat cash. Why? Because 'di ba, hindi naman siya ang nagbayad ng freight, 'di ba? Sino nagbayad? Si
Si buyer. So anong gagawin ni seller? Anong credit niya? We know that freight out yung debit because naka-FOB destination. So ano yung credit ni seller? Okay, ganito yung nangyari. Uy, buyer, supposedly ako yung dapat magbayad ng freight. But binayaran mo man yun but you paid the freight, 'di ba? Ikaw yung nagbayad ng freight. So yung account mo, yung i-collect ko sa iyo is kukunan ko, 'di ba? Babawasan ko yung i-collect ko sa inyo. Supposedly, imbis mag-collect ako sa iyo ng 100,000 because you paid the freight, deduct ko na lang yung binayaran mong freight. So this is the case, 'di ba? Oy, buyer, dapat ako ang magbayad ng freight pero ikaw yung nagbayad. Ganito na lang, buyer, 'di ba? May collectible ako sa iyo na 100,000, deduct ko na lang yung freight na binayaran mo na supposedly dapat ako yung magbabayad. So anong gagawin ni seller dito? So magkre-credit siya ng accounts receivable. 'Di ba? Mayroon siyang receivable kang buyer because 'di ba bumili si buyer kang seller, 'di ba? This is on account basis. So, since buyer, ako supposedly magbayad ng freight pero binayaran mo buyer, so ang gagawin ko na lang, i-deduct ko na lang 'yon sa receivable ko sa iyo. So, ito yung gagawin niya. Credit na yung accounts receivable para mabawasan yung receivable ni buyer, yung kokolektahin niya kang buyer. How about sa books ni buyer? Diba? Anong gagawin ni buyer dito sa books niya? Ano yung accounting treatment natin dito? Diba? So, since sino yung actual nagbayad? Si buyer. So, dapat may credit dito nga cash. Why? Because diba, si buyer yung nagbayad who actually pays the freight. So, syempre, may credit cash yun. Diba? So, how about the debit? Uy, seller, sabi ni buyer, uy, seller, diba may order ako sa inyo pero dapat ikaw yung magbayad ng freight? Pero ako yung nagbayad ng freight. Pwede bang ibawas ko na lang yun sa utang ko sa iyo? Diba? Uy, seller, ikaw, diba, may order ako pero supposedly dapat ikaw yung magbabayad ng freight because naka-FOB destination pero binayaran ko yung freight seller. So, pwede ba ganito na lang yung gawin natin, di ba? So, imbes na 100,000 yung utang ko sa iyo, deduct ko na lang yung binayaran kong freight. So, ano yung gagawin ni buyer? Debit accounts payable. So, di ba? Bawasan natin yung utang niya based on the amount of the transportation cost na binayaran ni buyer. Okay, that is how you account, di ba? If this is the case. FOB destination freight collect. So, ito yung mangyayari, di ba? How do we account the transportation cost? So, ito yung mangyayari. Okay. So, next, FOB shipping point freight collect. So, FOB shipping point freight collect. Who should pay the freight? Sino yung dapat magbayad ng freight in this freight term? Sino yung dapat magbayad ng freight? So, since naka-FOB shipping point, sino yung dapat magbayad? Si buyer. And sino yung actual nagbayad ng freight? Sino yung nagbayad ng freight? Since naka-freight collect, si buyer din. So tama yung nangyari dito, di ba? So walang complications dito. Because si buyer dapat yung magbayad ng freight and si buyer din nagbayad ng freight. So actually pays the freight. Si buyer dapat magbayad ng freight pero sino yung nagbayad? Si buyer din yung nagbayad. On the book of the seller, di ba anong gagawin ni seller doon sa transportation cost? Okay, wala siyang gagawin. No entry. Why? Because diba wala akong pakialam sa transportation. Because diba si buyer yung dapat magbayad, siya din yung bumayad ng freight. So wala akong gagawin sa book ko. How about buyer's point of view? Diba? How about buyer's, anong gagawin ni buyer? Take note that diba if FOB shipping point, yung freight term dito, FOB shipping point on the part of the buyer, that is considered as freight in. Okay. On the part of the buyer, freight in yon, di ba? If naka-FOB shipping point, siya yung dapat magbayad ng freight. Okay, ano yung credit dito? Credit cash. Why cash, sir? Because, di ba, sino yung nagbayad? Di ba nagbayad, binayaran niya yung freight, yung transportation. So, cash. Si buyer yung nagbayad. So, ito yung accounting entry natin on the book of the buyer or point of view of the buyer. But for the seller, wala tayong gagawin. Why? Because iba,
hindi naman ako involved dyan sa transportation cost as a seller because shipping point, si buyer dapat magbayad, si buyer din yung nagbayad kasi freight collect. What about in the last scenario? The freight term is FOB shipping point, tapos naka-freight, prepaid. Diba? Who should pay the freight? Sino dapat yung magbabayad? Sino dapat yung magbabayad ng freight? The answer is buyer. Why buyer? Because naka-shipping point. Naka-shipping point. Now, who actually pays the freight? Sino yung actual nagbayad ng freight? Sino yung nagbayad ng freight? Okay, kasi naka-freight prepaid, so therefore, sino yung nagbayad ng freight? Seller. Diba? So ito, ang nangyari dito, sino dapat magbabayad ng freight? Si buyer. Pero ano nangyari? Si seller yung nagbayad ng freight. So anong sa book ni seller, ano yung gagawin ni seller dito? Diba? Because si seller yung nagbayad, sure tayo, meron tayong credit dito, credit cash, because si seller yung nagbayad. Okay, so anong gagawin dito ni seller? Uy, buyer, di ba nag-order ka sa akin ng products, tapos may transportation cost yun. Based on our agreement, buyer, FOB shipping point, ikaw dapat yung magbayad ng freight. But ano nangyari? Pero binayaran ko yung freight instead na ikaw yung dapat magbayad, buyer. So gagawin ko na lang, i-charge ko na lang yung binayad kong freight, i-add on ko dun sa i-receive ko, i-collect ko sa iyo, buyer. So, yun yung nangyari, di ba? Uy, buyer, sabi ni seller, di ba ikaw dapat yung magbayad ng freight? Pero binayaran ko na yung freight. I-add ko na lang to sa receivable ko sa iyo. So, anong gagawin ni seller? So, debit siya ng accounts receivable. So, in-add niya yung binayaran niyang freight because di ba hindi siya yung obliged to pay the freight but siya yung bumayad. Okay, so in-add niya sa collectibles niya kang buyer. Sa part naman ni buyer, ano yung entry ni buyer dito? Okay, since naka-shipping point on the part of the buyer, pag naka-shipping point, that's considered freight in. Okay, how about the credit? Uy, seller, sabi ni buyer, uy, seller, bait mo naman, di ba? So, sabi ni buyer, uy, seller, di ba ako dapat yung magbayad ng freight? Okay, pero binayaran mo yung freight. Ganito na lang seller. Since ikaw yung nagbayad ng freight, supposedly dapat ako yung magbayad, add ko na lang yun sa utang ko sa iyo. 'Di ba? Add ko na lang yun sa utang ko sa iyo. So, dagdagan ko na lang yung payable ko sa iyo. So, anong gagawin ni buyer? So, debit, credit, accounts payable. Okay. Equal to the transaction cost. Yan yung entries dito. Kung as you have observed, tingnan natin, pag naka-FOB destination, 'di ba? Pag naka-FOB destination, that's the time si seller magre-record ng freight out. Tingnan niyo, 'di ba? 'Di ba freight out, may freight out. So ito yung guide niyo, 'di ba? Baka kasi when it comes to journalizing the transactions in terms of these mga freight terms, kamalito kayo. So ito yung gagawin niyo. So pag naka-FOB destination sa book ni seller, freight out yan. Automatic may freight out. That's the time. Kailan magre-record si seller ng freight out? If the shipping term is FOB destination. Tingnan nyo, FOB destination, FOB destination. Freight out, freight out. Okay. Sir, what if, sir, FOB shipping point, magre-record pa rin ba ako ng freight out sa seller's point of view? No, no need because again, you only record freight out once naka-destination. And hindi pwedeng mag-record si seller ng freight in this type of transaction. Okay, so kung titingnan nyo naman sa buyer's point of view, di ba, kailan nagre-record ng freight in si buyer? Once FOB shipping point, di ba? So, buyer will only record freight in pag naka-FOB shipping point. Sir, what if, sir, FOB destination, magre-record pa rin ba si buyer ng freight in? No need. Okay, wala na, 'di ba? Dito walang freight in, naka-destination. So yun yung guide nyo. 'Di ba? Kailan kayo magre-record ng freight out on the seller's point of view at kailan kayo magre-record ng freight in on the buyer's point of view. Okay. So that's the summary for the transportation cost. I hope you have understand, no? So yung diniscuss natin ngayon. So
That's it for this discussion. Thank you for listening.